at sa parting po ito ng ating programa ay ating makakasama si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para sagutin ang ilang katanungan tungkol sa ating weather conditions ngayong araw na ito. Magandang umaga sa inyo, sir. Maraming salamat, Earl, at magandang umaga din sa'yo. Ginoong Galang, nagkaroon nga po tayo ng madalas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw at dahil po yan sa hanging habagat. Kaya naman marami sa ating mga manonood ang nagtanong ano nga po ba ang hanging habagat at hanggang kailan nga po ba ito umiiral dito sa ating bansa? Ang tinatawag natin na hanging habagat o itong monsoon rains, umiiral po ito. Ang peak po nito ay tuwing buwan ng July at hanggang buwan ng August. At nagsisimula po ito late part ng May o early part ng June at umiiral po ito hanggang buwan po ng September. At normally, umiiral to o nararanasan natin any part of the day po. Nga mga kaibigan, itong ang ating hanging habagat ay umiiral mula ng buwan ng Hulyo hanggang Setyembre at isa nga sa mga katangian nito ay ang hot and humid o nagbibigay nga ito ng medyo mainit at maalinsangan na panahon dito sa ating bansa. At bukod pa riyan ay may katangian rin ito na magbigay ng pag-ulan sa mga kung saang mga areas ito umiiral at yan nga ang ating naranasan dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas noong mga nakarang araw. Ginoong Galang, isa nga rin sa mga tanong ng ating mga manonood ay dahil sa pasunod-sunod nga itong mga bagyo ay kung mayroon pa tayong binabantayan na inclement weather condition o weather disturbance sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mayroon po ba tayong nakikitang low pressure area o anumang sama ng panahon sa labas ng ating bansa? Sa ngayon po, meron tayong binabantayan isang low pressure na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, malayo pa po ito sa ating PAR. Hindi pa po ito makaka-apekto sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Yun nga mga kaibigan, improving weather conditions naman ang nararanasan dito sa Pilipinas, ngunit may binabantayan nga tayong isang low pressure area na malayo pa naman mula dito sa ating bansa at magbibigay ng updates dyan ng Pag-asa kapag mayroon na itong susunod na development sa mga susunod na oras. At napag-uusapan na rin natin ang weather disturbances, Ginoong Galang. Ilan nga po bang mga bagyo ang pumapasok dito sa Philippine Area of Responsibility at paano sila gumagalaw? Tuwing buwan po ng August, 3 hanggang 4 po na bagyo ang pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at isa na nga po doon ang bagyong si Jose. At yung track po nito halos papunta dito sa may extreme northern Luzon at isa o dalawa sa bagyo na yan maaaring maglandfall dito po sa dulong bahagi ng Luzon. Yan nga mga kaibigan, normal nga na nakakaranas tayo ng 3 hanggang 4 na bagyo dito sa Pilipinas kada buwan ng Agosto at mayroon ding posibilidad ng isa o hanggang sa 2 nitong mga bagyong ito ay maaaring dumaan dito sa may kalupaan ng Luzon. At nagkakaroon nga rin po ng tsansa na ito naman ay lumihis dito sa may hilagang bahagi ng bansa kung saan ito iiwas sa ating landmass. Ginoong Galang, dahil wala na po tayong weather disturbance dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay ligtas na po ba ang ating seafaring conditions? May inilabas po bang gale warning ang Pag-asa ngayong araw? Sa ngayon po, patuloy pa rin nakataas ang gale warning natin dito sa seaboards ng Northern Luzon. Ito pong Northern Seaboard, ito po yung Batanes, Calayan, Babuyan at Ilocos na mga baybayin dagat. Paalala po natin sa mga kababayan natin mga isda na hanggat maaari umiwas po munang pumalawat sa mga nabanggit na baybayin. Yung mga kaibigan, bagamat wala na nga tayong weather disturbance dito sa loob ng Pilipinas, ay nakataas pa rin ang gale warning dyan sa may extreme part ng Northern Luzon. Yan ay po mga isla ng Calayan, Batanes Group of Islands at Babuyan Islands. At dahil po riyan, ay inaabisuhan na rin natin ang ating mga mangingisdang kababayan na huwag po munang pumalaot ngayong araw na ito dahil magiging delikado nga ang seafaring conditions. Ginoong Galang, tapusin po natin itong ating panayam sa pamamagitan ng pag-alam natin ng weather update mula sa Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga. Sa ngayon po, mga occasional rains na lamang umiiral dito sa Ilocos Norte, kasama na po ang mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Island. Samantalang ang kalakhang bahagi ng ating bansa, kasama na po Metro Manila, improving weather condition naman tayo at asahan po yung mga dagliang pag-ulan sa bandang hapon o sa gabi. Mga kaibigan, yan nga po, good news dahil magkakaroon po tayo ng fair weather conditions naman ngayong araw na ito sa malaking bahagi ng Pilipinas at inasahang magpapatuloy po yan sa mga susunod na araw. Maraming salamat po Ginoong June Galang para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito.